Ang tunay na pagmamahal ay hindi tumitingin sa pisikal na kaanyuan, kayamanan o katayuan, kung hindi sa kabutihan ng puso at kagandahang asal. Isang mapagpalang araw sa inyo, pati na rin sa mga nakikinig. Isa lamang po ako sa masugid ninyong tagapakinig sa inyong YouTube channel. Ako po si Lolita at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay karanasan naming magkakaibigan nung magtungo kami sa isang liblib na probinsya upang makilala ng personal ang aking kapenpal pati na rin ang kanyang kapamilya na nakapagdulot sa amin ng labis na kapahamakan. Noong mga panahong yun ay nagtatrabaho ako sa syudad sa isang opisina bilang isang clerk. Parati na lang akong niloloko ng mga guwapo kong nagiging kasintahan. Ang huli kong nakarelasyon ay si Raul. Napirahan lamang ako at matagal na palang merong nobya na sexy at maganda kaysa sa akin. Napakasakit sa damdamin ng mga sunod-sunod na nangyari sa akin sa pakikipagrelasyon. Napagtanto ko na baka kaya lang ako napagtitiisan ng mga nagiging nobyo ko sapagkat meron akong pera at iyon lamang ang habol nila sa akin. Hindi nila tinitignan ang kabutihang puso ng isang babae kung hindi ang kagandahan ng pisikal nitong kabuuan. Sa totoo lang, Mr. Narrator, ay hindi po ako kagandahan. Ako lamang ang morena sa aming magkakapatid at saka medyo pango. Iba ang itsura ko sa aming magkakapatid. Paliwanag sa akin ng tatay ko na kahawig ko ang namayapa kong lolo at hindi ko namana ang pagiging mistisa at matangos ang ilong ng lola ko na may lahing Kastila. Inireto ako ng mga katrabaho ko sa mga kilala nila na nakakadate ko pero palagi na lang hindi nasusundan ng pangalawang pagkakataon ang aming pagkikita. Posibleng ang rason ay ang aking itsura at wala silang interes na makilala ko. Dumating sa punto na sumuko na ako sa pag-asang merong lalaking tunay na magmamahal sa akin. Marahil ay tatanda na akong dalaga. Sa kabila ng aking pagkabigo ay meron akong katrabaho na matagal na akong binibiro at para bang may natatanging pagkilala sa akin. Siya si Benedict, kaso ay wala naman akong gusto sa kanya. Naiinis lang ako sa pag-uugali niya. Mahilig kasing magbiro at hindi malaman kung seryoso siya sa mga sinasabi niya sa akin, kaya hindi ko man lang siya magawang hangaan. Sumapit ang ilang buwan at meron kaming bagong katrabaho sa opisina. Maganda siyang babae at mukhang sopistikada. Halatang maraming kabinataan naming katrabaho ang humahanga at nagkakagusto sa kanya. Cecil ang kanyang pangalan. Hindi talaga siya nagmula sa syudad. Buwat siya sa isang probinsya na tinatawag na Auriada. Sa tulong ng mga kaibigan ng kanyang ina sa syudad ay nakapag-aral siya ng kolehiyo at nakarating sa syudad para makapagtrabaho. Mabait siya at palakaibigan, kaya naman madali naman siyang nakapalagayang loob. Naging malapit ako sa kanya at hindi nagtagal nalaman niya ang malungkot na buhay na pag-ibig ko. Medyo naawa siya sa kalagayan ko, kaya naman nagpadala siya ng telegrama sa kanyang mga kamag-anak sa probinsya at humingi siya ng tulong upang ireto ako sa kapamilya niyang mga binata. Noong una ay nahihiya ako at nanliliit sa aking sarili nang hikayatin niya akong makipagpenpal sa kanyang pinsang binata na si Renante. Matagal na din pala itong walang nobya. Ang huli nitong nakarelasyon ay pinagpalit siya sa isang mayamang hasyendero, kaya naman nasaktan siya ng husto at nag-focus na lang sa pagtatrabaho. Naisip ko na halos parehas ang aming kapalaran, kaya sinubukan ko na makipagkaibigan sa kanya at makipagkilala sa pamamagitan ng pagsulat ng liham. Naging tulay si Cecil para magkaroon kami ng komunikasyon ni Renante. Sa bawat linggo, nagpapalitan kami ng telegrama. Medyo nag-aalangan pa ako noong magpadala siya sa akin ng larawan at nakita ko na may taglay siyang kagwapuhan at pagiging mistiso. Natakot ako na kung magpapadala ako ng larawan sa kanya ay baka iwasan niya ako at putulin ang aming komunikasyon. Pinalakas naman ni Cecil ang loob ko at sinabing hindi tumitingin sa panlabas na anyo ang kanyang pinsana. Wala na rin akong nagawa
kung hindi magpadala ng litrato. Tama nga si Cecil. Nagpatuloy ang aming pagkakaibigan ni Renante at hindi nagtagal ay nahulog ang loob ko sa kanya. Lumalim ng lumalim ang aming pagkakaibigan hanggang sa umabot sa punto na sinagot ko na siya at naging magkasintahan kami sa mga ipinapadala naming telegrama sa isa't isa. Nabanggit ko na rin sa aking mga magulang at kapatid ang tungkol kay Renante. Mukha naman silang boto dito, kaso ay nakiusap sila na kung pwede ay papuntahin ko si Renante sa syudad upang mas makilala nila ng personal. Pinag-usapan namin iyong mabuti, pero nakiusap sa akin si Renante na hindi siya kaagad makakapunta sa syudad sapagkat nagkaroon ng karamdaman ang kanyang ina. Bilang panganay ay kailangan niya itong alagaan. Humiling din ang kanyang ina na kung pwede akong pumunta sa probinsya upang makilala nila ako at makilatis bilang nobya niya. Kinakabahan ako pero may halong kasabikan. Nagrepresenta si Cecil na samahan ako, pati ng 3 pa naming katrabaho na sina Danilo, Patricia at ang kasintahan nitong si Brandon. Maglilive at magbabakasyon kami sa probinsya ng Aurieda ng mga ilang araw upang makilala ang pamilya ni Renante. Nagalak naman ang pakikipagtrabaho ko sapagkat kakaibang pakikipagsapalaran ang pagbabakasyon sa probinsya at mukhang makakahinga kami sa nakakapagod naming trabaho sa opisina. Kaya naman nagpaalam na kami kaagad sa aming boss. Pinayagan niya kami pero 5 araw lamang ang ibinigay niyang bakasyon sa amin. Hindi kami pwedeng lumagpas ng 1 linggong bakasyon sapagkat maraming mga nakaabang na gawain sa opisina. Nagpasalamat kami at matapos ng trabaho ay kaagad na kaming naggayak. Sa sumunod na araw ay nagkita-kita kami sa may pier. Sumakay kami sa barko na inabot ng 6 na oras. Nagmistula kami mga turista sa aming mga porma. Nang makadaong ang barko ay sumakay kami kaagad sa jeep papasok sa mismong probinsya. Ang probinsya ng Aurieda ay napupuno ng mga bulubuntukin at mga talampas. Malayo pala ang barangay na kinaroroonan ni Renante. Halos ilang kilometro ang distansya nito sa mismong bayan. Magdadapit hapon na noong makarating ang jeep sa barangay Elena. Maraming punong kahoy sa paligid, punong-puno ng uwak sa kalangitan at halos dumidilim na sa paligid. May nagtataasang talahiban at amor seko, pati mga ligaw na halaman. Bumaba kami sa bukana ng barangay at huminto ang jeep. Naisip ko na medyo liblib ang naturang lugar, malayong malayo sa kabiasnan. May kakaibang takot ang bumalot sa katawan ko pero pinilit kong iwaglit ang ganoong pakiramdam sapagkat gusto kong makita ng personal si Renante, gayon din ang kanyang pamilya. Habang naglalakad kami, ay naririnig namin sa di kalayuan ang mga huni at pagaspas ng mga ibon. Kaya hindi namin maiwasang magbiruan, lalo na ang mga pilyong katrabaho kong lalaki. Siniway namin sila sapagkat medyo nakakairita ang mga boses nila at talagang nang aasar pa sila ng mga oras na yon. Maya-maya ay nakarating kami sa may isang bahay na yari sa kahoy at halos wala itong kalapit ng mga kabahayan pero napupuno ng mga nagtataasang punong kahoy ang paligid. Gumiti si Cecil at nabanggit niya sa amin na nakarating na kami sa aming destinasyon. Doon pala nakatira si Renante at ang kanyang pamilya. Napakunot ang noo ni Brandon. Tinanong niya si Cecil kung bakit sa liblib na lugar nakatira ang pamilya ni Renante at kung meron pa ang mga itong ibang bahay maliban doon sapagkat may kalayuan ang lokasyon nito sa bayan at wala pang mga kapitbahay. Positibo namang tumugon si Cecil at pinakalma niya si Brandon. Sinabi niya na huwag itong mag-alala sapagkat wala namang mangyayaring masama sa amin sa lugar na iyon. Kung tutuusin ay tahimik at makakapagpahinga kami ng maayos dahil malayo sa maingay at magulong buhay sa bayan. Sa pagkakataong iyon ay pumanatag naman ang loob namin. Naglakad kami patungo sa may pinto at kumatok si Cecil pagkatapos ay nagsalita siya at nagpakilala. Makalipas ang ilang sandali ay bumukas ang pinto
at may lumitaw na isang magandang ginang na nakasuot ng blusa. Yumakap ng mahigpit si Cecil at bumati dito at saka kami ipinakilala sa ina ni Renante. Isa-isa kami nagpakilala at nagmano. Halos mapatulala ako sa kagandahan ni Ginang Loretta. Makaluma ang kanyang kariktan na kawangis ng mga artista noong sinaunang panahon na. Medyo nahihiya pa ako at nag-aalangan na magpakilala bilang nobya ni Renante. Pero kinalaunan ay lumakas na rin ang loob ko sapagkat natanggap ako at nagalak sa akin si Ginang Loretta sa kabila ng aking itsura. Humanga ako sapagkat hindi siya tumitingin sa panlabas na kaanyuan ng isang babae. Magiliw niya kami pinatuloy sa loob